Kumusta, Leia? Salamat sa papuri at sa panalangin. At gusto ko lang sabihin, Amen, sa lahat ng ating mga papuri at panalangin. At dahil ang sitwasyong ito ng COVID-19 ay nagpapatuloy ng mas matagal kaysa sa inaasahan natin. Sa tingin ko ay tila nauubusan na ang ilan sa ating mga pasyente. Ipanalangin natin na patuloy tayong pagpalain ng Diyos ng kanyang presensya sa bawat isa sa ating mga tahanan at lugar. At naway tunay nating matuklasan ang presensya ng Diyos. Tunay na matuklasan ang pananampalataya at ang mga hiwaga ng salita ng Diyos sa panahong ito. Ngayon, ipagpapatuloy natin ang templo ni Ezekiel at ang pamagat para sa araw na ito. Ang pag-aaral ay mga bagay na hindi matatagpuan sa templo ni Ezekiel. Mga bagay na hindi matatagpuan sa templo ni Ezekiel. Kailangan nating maunawaan na, pasensya na, ang templo ni Ezekiel ay isang imahe na ibinigay ng Diyos kay Ezekiel at sa mga Israelita upang ilarawan ang kanyang makalangit na templo. Hindi sila inutusan ng Diyos na itayo ito sa mundong ito. At ang templong ito ay naglalarawan ng bagong Jerusalem sa Apokalipsis, Kabanata 21 at 22. Kaya kung ang templo o ang tabernakulo ni Solomon ang siyang ginawa sa lupa ayon sa mga huwarang ibinigay ng Diyos kina Moises at David, ang templo naman ni Ezekiel ay ang siyang nagmula sa langit. At ito ay karaniwang isang templo na itinayo na ng Diyos at ipagkakaloob pa sa atin sa huli. Kaya't ang Diyos ay nanahan sa parehong templo. Kaya alam natin na ang presensya ng Diyos, ang kaluwalhatian ng Diyos ay nasa parehong templo. At ang mga ito ay naglalarawan ng dalaong magkaibang aspeto ng templo kung saan nananahan ng Diyos, ang makalangit at ang makalupa. At ang makalupa ay ang siyang sikalan sa himing. Nagtayo siya sa lupang ito upang makasalamuhan niya ang kanyang mga tao. Iyan ang sinabi ng Diyos kay Moises nang ibinigay niya sa kanya ang huwaran para sa tabernakulo. Sa Exodo, Kabanata 25, versikulo 22, sinabi ng Diyos, doon kita makikipagkita. Kaya ito ay isang lugar ng pagpupulong. Ito ay isang bahay ng Diyos sa lupang ito na naglalarawan ng pagpapanumbalik ng Hardin ng Eden, kung saan dating magkasamang naninirahan ang Diyos at ang sangkatauhan. At kaya ito ay isang espasyo sa mundong ito kung saan mahahanap at makakatagpo ng mga tao ang Diyos. Bukod pa rito, ang pisikal at nakikitang imaheng ito ng templo ay naglalarawan sa pisikal na katawan ni Jesus, na siyang Diyos, na nasa Espiritu, Diyos na di nakikita, na bumababa sa mundong ito, sa lupang ito, upang iligtas tayo, upang makipagkita sa atin, upang makasama natin sa pisikal na katawan. Kaya ang mga ipinahihiwatig ng templo, lalo na ang templo sa mundo, ay mayroong tunay na istruktura sa mundong ito. At sinabi ng Diyos sa kanyang bayan na itayo ito. Pero meron ng espiritual na templo na parang si Jesus dito sa lupa laban kay Jesus na nasa langit. Tama ba? Pagkatapos ng muling pagkabuhay ni Jesus, nalaman natin ang tungkol sa muling pagkabuhay ng katawan ni Jesus. Ito pa rin ang Jesus, ngunit medyo naiiba sa panahon bago siya ipinako sa krus. Kaya pwede mong ituring iyon ng medyo naiba, ngunit ang ubod, ang esensya ay pareho. Si Jesus ay meron ding dalawang magkaibang aspeto, ang pagiging Diyos at ang pagiging tao. At meron din tayong dalawang magkaibang aspeto, ang espiritu at ang laman. At kaya, habang iniisip natin, habang iniihambing natin ang pagkakaiba sa langit, o kung ikukumpara sa mga physical na templo tulad ng templo ni Solomon o ng tabernakulo, wag nating isipin na mayroong dalawang magkaibang entidad o dalawang magkaibang esensya, dalawang magkaibang kahulugan. Ngunit ang isa ay makalangit, ang isa ay ang pinahintulutan ng Diyos na itayo natin sa mundong ito. Kaya ano ang mga kitang-kitang pagkakaiba na matatagpuan sa templo ni Ezekiel? Higit sa lahat, ano ang hindi mo makikita sa templo ni Ezekiel o sa templo ni Solomon?
Una, ang lababo para sa paghuhugas. Sa madaling salita, ginagamit din ng Biblia ang salitang paggawa. Ang Exodo, Kabanata 30, mga talata 18 hanggang 21 ay nagsasabi sa atin tungkol sa palangganang ito para sa paghuhugas. Kaya natin, pagkatapos, ito ang istruktura ng tabernakulo at kaya pagkatapos ng tansong altar, papasok ka at makikita mo ang tansong hugasan na siyang palanggana para sa paghugas. Wala ito ron sa templo ni Ezekiel. Sinasabi sa atin ng Biblia na ang layunin ng sangkatauhan ay ang makipagkita sa Diyos. Kaya ang istrukturang ito ng tabernakulo o ang templo, gaya ng ating napag-aralan noon, ay isang landas kung saan maaari tayong makipagkita sa Diyos. Kaya lahat ng mga bagay na ito na kumakatawan sa iba't ibang aspeto at ministeryo at papel ng Biblia tungkol kay Jesus at sa pagbabayad sala at iba pa, ito ay mga proseso o hakbang, mga paraan kung saan maaari tayong makipagkita sa Diyos. At kaya dahil dito, sa ibabaw ng kaban ng pipan, sa ibabaw ng luklukan ng awa, bumababa ang presensya ng Diyos. At sinabi niya, magkikita tayo roon. Kaya ito ay karaniwang isang proseso ng kaligtasan, patangalang landas, kung saan tayo naliligtas at lumalapit tayo sa Diyos. Kaya sinasabi sa atin ng Biblia na ang layunin ng sangkatauhan ay ang makipagkita sa Diyos. Nakikipagkita tayo sa Diyos sa kaban ng tipang. Simula sa pintuan, tayo ay tinutubos para sa ating mga kasalanan, sa altar para sa handog na susunugin, at tinatanggap ang banal na espiritu sa palanggana, ang hugasan. Sinabi ni Jesus na ang tubig na ibinibigay ni Jesus ay ang banal na espiritu. Juan, Kabanatang 7, talata 38 at 39. At ang istruktura ng tabernakulo ay may tatlong bahagi. Una, ang hukuman na kumakatawan sa ministeryo ni Jesus, pagbabayad sala at pagpapatawad. Ang banal na lugar ay tumutukoy sa ministeryo ng banal na espiritu. Pagkatapos ni Jesus, bago ipinako sa krus si Jesus, sinabi ni Jesus, "Ako'y aalis, ngunit ipapadala ko ang banal na espiritu at ang espiritu ng katotohanan. Ang tumutulong espiritong ito ay tutulong sa iyo na maunawaan ang mga bagay na nais kong sabihin sa iyo." Kaya't pinahihintulutan tayo ng banal na espiritu, tinutulungan tayo nitong makilala siya upang makilala ang Diyos at magkaroon ng kaugnayan sa Kanya. Kaya sa pamamagitan ng banal na espiritu ay pumapasok tayo sa banal na lugar at lumalapit sa Diyos. At sa huli, ang kabanal-banalang lugar ay ang ministeryo ng Diyos, ang Ama, kung saan natin nakakatagpo ang kaluwalhatian ng Diyos, kung saan tayo aktwal na lumalapit at makikipagkita sa Kanya. Hindi natin malalampasan ang paulit-ulit at paglago ng kasalanan kung wala ang tulong ng Espiritu Santo. Kaya kahit na tayo ay natubos na para sa atin mga kasalanan dito, kung wala sa atin ang banal na Espiritu, babalik tayo at magpapatuloy sa pagkakasala muli. At sa pamamagitan ng banal na Espiritu, nagbabago ang ating mga buhay. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu, tayo nalalapit sa Diyos sa ating kaalaman, sa ating relasyon sa Kanya. Awit 51, versikulo 11. Haring David, nang magkasala siya ng pangangalunya kay Bathsheba, alam niya nang mapagtanto niya na nagkasala siya laban sa Diyos, nagsisi siya, at alam niya na ang bilog ng kasalanan, na ang siklong ito ng kasalanan ay hindi maaaring putulin ng walang banal na espiritu. At iyon ang dahilan kung bakit sa awit 51, nanalangin siya, Diyos, ako'y ipinanganak ng ganito, ipinanganak na may kasalanan. Hindi lang dahil sa kasalanang nagawa niya kay Bathsheba, napagtanto niya na ang kasalanang nasa kalooban niya ang dahilan kung bakit siya kumilos ng ganito. Hindi ang kasalanang hindi niya sinasadyang nasabi, kundi ang kasalanang nasa kanya na. At kaya, alam niya na, ang tanging paraan para maalis niya ang kasalanang ito, ang pagiging makasalanan, ay ang mamuhay ayon sa banal na espiritu.
Kaya yun ang dahilan, tinanong niya ang Diyos, "Huwag mong alisin sa akin ang iyong espiritu." Kaya't ipanalangin din natin na anuman ang mangyari, anumang uri ng sitwasyon natin, naway patuloy tayong paglingkuran ng banal na espiritu. Tulungan tayo upang hindi na tayo bumaik sa kasalanan para hindi natin maranasan ang ganung pagnanasa, upang ang kasalanang iyon ay hindi mamulaklak at mamunga. Ngunit ang kasalanang iyon ay matutubos at aalisin. Juan Kabanata 3, mga bersikulo 3 hanggang 5, sinabi ni Jesus, "Kinakailangan ninyong ipanganak na muli, ipanganak sa tubig at sa espiritu." Sa pamamagitan ng espiritu, tayo ay maaaring ipanganak na muli, na maaari tayong maging, maaari nating hubarin ang ating lumang sarili, hubarin ang ating lumang damit sa espiritual na pananalita at isusuot ang bagong damit na siyang si Hesus Kristo. Pangalawa, isang hanay ng mga bagay na wala roon sa templo ni Ezekiel. At baka maramdaman mo na parang, alam mo na, kapag binalatan mo ang isang pinakuluang itlog at binuksan mo ito, wala namang pula ng itlog. Parang ganun ang naramdaman ko noon. Sa templo ni Ezekiel, isa itong templo, ngunit wala roon ang pinakamahalagang bagay. Kaya ang mesa para sa tinapay ng presensya. Ang kandelero at ang altar na nagsusunog ng insenso, ang altar para sa sinusunog na insenso, kaya ang hapag para sa tinapay, Juan, Kabanata 6, mga bersikulo 47 hanggang 51. Sabi ni Jesus, siya ang tinapay. Siyang tinapay na bumaba mula sa langit. Sabi ni Jesus, siyang mana. Ilawon, Juan Kabanata 1, bersikulo 4, nasa kanya ang buhay, at ang buhay na iyon ay siyang ilaw ng tao. Ito ay tumutukoy sa salitang nagkatawang tao na si Hesus Kristo. Pahayag 21, bersikulo 23, dahil ang kordero ay ang kordero, hindi na natin kailangan ng ibang liwanag. Kita mo, sabi ni Jesus, siya ang ilaw. Sinasabi ni Jesus na siya ang kordero. Sa Juan Kabanata 8 din, sinabi ni Jesus na siya ang ilaw ng sanlibutan ito. Altar para sa pagsusunog ng insenso, ang altar para sa insenso, at ito ay kumakatawan sa mga panalangin ng mga banal. Tama ba? At wala yung doon. At ito ang altar ng insenso, ito ang panalangin na nagdadala ng ating presensya sa dakong kabanal-banalan. Sa Hebreo, Kabanata 9, makikita natin ang paglalarawan ng tabernakulong ito. At ito ay naglalarawan na paramang ang altar ng insenso ay nasa loob ng kabanal-banalang dako. Ngunit, ayon sa paglalarawan sa Eksodo ng tabernakulo at ng templo, dapat itong nasa banal na lugar bago dumaan sa tabing. At anong pagkakaibang iyon? Sinasabi nito na para bang sa mga Hebreyo, ito ay nasa loob ng kabanal-banalang dako at ito ay tanging ating panalangin lamang. Pwede na yan, pumasok sa loob. Halimbawa, narito pa rin tayo sa mundong ito, ngunit ang tanging bagay na makakaakyat sa langit sa ngayon ay ang ating panalangin. Kaya nga napakahalaga ng ating panalangin. Kaya nga, ang ating panalangin ang nagdadala sa atin sa kaharian ng langit. Ito ang aming panalangin na masre, paglipat o paglalakbay sa pagitan ng dalawang mundo. Ang ating panalangin ang makapagdadala ng ating mga puso at ng lahat ng bagay mula sa mundong ito, mula sa espiritual na pisikal na mundong ito, patungo sa espiritual na mundo ng kaharian ng Diyos. At kaya nga napakahalaga ng panalangin. Napagtanto ko na iba ang delivery, Grab Food o Panda, alam mo na. Isipin mo ang post. Lubos naming pinahahalagahan ang mga serbisyong iyon. Kaya nitong mga nakaraang araw, dahil sila ang mga taong kayang maglakbay sa pagitan ng iba't ibang tao, sa pagitan natin at ng pagkain, sila ang koneksyon. Kung wala sila, di ko alam kung paano tayo mabubuhay, di ba? Dayon din, ang panalangin ang siyang maghahahatid sa atin sa kaharian ng langit. At bilang resulta, ipinapadala ng Diyos ang kanyang mga pagpapala, ang kanyang mga sagot mula sa langit.
sa mundong ito. Kaya iyan ang kahalagahan ng altar ng insenso. At saka isa pang bagay na kulang ay ang kurtina, ang belo. Isang hari, 6 na bersikulo, 31. Para sa pasukan ng panloob na santuaryo, gumawa siya ng mga pinto na gawa sa kahoy na olibo, pati na rin ang mga hamba ng pinto na may 5 gilid. 2 Kronika 3, versikulo 14. Gumawa siya ng lambong na kulay abo, lila, pulang-pula, at pinong lino. At gumawa siya ng mga kirubin doon. Kaya ang belo na ito ay ang huling hangganan sa pagitan ng huling pinto, landas patungo sa presensya ng Diyos. Para mang ang huling pasukan patungo sa puno ng buhay. Ang presensya ng mga kerubin, ang nagliliyab na espada, tama ba? Ito ang nagpapariba, ang kabanal-banalang lugar at ang kaba ng tipan. Ezekiel 41, versikulo 23, ang templo at ang santuaryo ay may tig-2 pinto, tama ba? Pero wala roon ang belo. Nang mamatay si Jesus sa krus, ang kurtina ng templo, ang tabing ay napunit sa dalawa, mula itaas hanggang sa ibaba. Mateo 27, versikulo 51. Ito ang interpretasyon ng mga gurong Hudyo, lalo na ng mga mesiyanikong Hudyo. Ganito nila binibigyang kahulugan. Marami sa inyo ang malamang nakarinig na nito dati, pero sa kanilang kultura, sa kanilang tradisyonal na kultura, kapag nakakita at nasaksihan nila ang isang taong namamatay at ang isang tao ay nalagutan ng hininga sa kanilang harapan, kailangan nilang punitin ang kanilang damit. At kaya, ang ekspresyong ito na humihinga ng huling beses ay isang ekspresyon sa Biblia, ekspresyong Hebreo. At kaya, nang dumating ang sandaling ng huling hininga ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo, ayon sa isinulat ni Marco sa kabanatang 15 ng Ebanghelyo, ay naganap ang isang napakahalagang pangyayari. Versikulo 37, at sumigaw ng malakas si Jesus at nalagot ang kanyang hininga, at ang tabing ng templo ay napunit na nagkadalawa mula sa itaas hanggang sa ibaba. At may ilang iskolar na binibigyang kahulugan ang tabernakulo bilang kasuotan ng Diyos, na parang kasuotan ng mataas na saserdote. At ang panghuwakas na dami, ikaw ang tabing na tumatakip sa mismong presensya, ang larawan ng Diyos. Ngunit nang mamatay si Jesus sa krus, walang sino man ang naroon. Tinanggihan siya ng lahat. Ngunit may isang taong naroon na nakasaksi at pinunit ang kanyang damit. At iyon ang Ama. Ang Ama pala iyon. Pinunit ang kanyang damit. At doon nga napunit ang belo, at ang napunit na belo ay naging isang ebidensya. At Jesus, hindi na ito naayos muli. At sa makatuwid, mula sa puntong iyon, kahit na tayo ay mahina, kahit na tayo ay nagkakamali, masasabi ni Jesus sa Ama, Ama, ang tabing na ito ay bukas. Maaari pa rin silang lumapit sa iyo kahit na sila ay mga makasalanan. Dahil ang belo na iyon ang pangwakas na proteksyon. Dahil ang mga makasalanan, kapag sila'y pumapasok sa harapan ng kabanantipan, mga makasalanan. Kapag nakita nila ang mukha ng Diyos, mamamatay sila sa sakit, hindi ba? Ngunit dahil napunit ang tabing na ito, kailangang tanggapin ng Diyos ang ganong bagay. Ganon ito binibigyang kahulugan ng mga gurong Hudyo. CP. Ngunit dumako tayo sa mga Hebreo, Kabanata 10, mga talata 11 at 20. Kaya nga, mga kapatid, yamang mayroon tayong pagkakatiwala na makapasok sa banal na lugar sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Isang bago at buhay na daan na kanyang pinasinayaan para sa atin. Sa pamamagitan ng belo na siyang kanyang laman, ang belo ay kumakatawan sa laman ni Jesus na napunit.
At dahil diyan, kahit na tayo ay makasalanan, dahil sa dugo ni Hesukristo na naghuhugas ng ating mga kasalanan, maaari tayong makatayo sa harap ng ating Diyos. Sa krus, ang katawan ni Jesus ay pinunit at pinaharap tayo sa Diyos. At saka, ang huling bagay na wala roon, ang kaban ng tipan. At kaya mo siguro iniisip anong kahulugan ng templong ito? Dahil ang kaban ng tipan ay kung saan dapat bumaba ang Diyos at makipagkita sa atin, tama ba? Ang kaban ng tipan sa kabanal-banalang lugar ay sumisimbolo sa presensya ng Diyos. Merong dalawang tapyas na bato, ang mana at ang tungkod ni Aaron na may suntok na kumakatawan sa presensya ni Jesus at sa ministeryo ni Jesus. Si Jesus ang salitang nagkatawang tao, ang kanyang muling pagkabuhay. At siya'y bumababa mula sa langit. Pero wala yun ron. Kaya bakit? Anong mapapala natin sa mga pagliban na ito? Bilang konklusyon, ang mga nawawalang kadamitan sa templo ni Ezekiel ay tila yung mga pangunahing mahalaga sa templo ni Solomon. Ibig sabihin, sa templo ni Solomon, ito ang mga pinakamahalagang bagay. Ngunit wala ang mga ito sa templo ni Ezekiel. Bakit? Ang kawalan ng mga kagamitang ito sa templo ni Ezekiel ay nagbibigay sa atin ng pahiwatig na ang templong ito ay maisasagawa pagkatapos ng gawaing pagbabayad sala ni Jesus. Kita mo, lahat ng mga bagay na ito ay mga anino lamang. Anino? Tungkol kay Jesus, sa kanyang ministeryo, at sa banal na espiritu. At ang Espiritu Santo ay na isinugo ni Jesus. Siyempre, sarili niyang espiritu, di ba? At inaakay tayo ng banal na espiritu kay Jesus upang maunawaan natin siya. Ngunit dumako tayo sa mga Hebreyo, Kabanatang 9, versikulo 28. Mga Ebreo, Kabanata 9, versikulo 28. Gayon din naman si Kristo, na minsang inihandog upang dalhin ang mga kasalanan ng marami, ay muling pakikita, hindi na may kasalanan, sa ikalawa upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. Siya'y darating sa mga sabik na naghihintay, nang walang pagsalang kasalanan. Sa tingin ko, nabanggit ko na rin ito dati, pero hindi ko tinutukoy ang kasalanan. Ibig sabihin ay ang mga taong hindi na kailangang mapatawad muli sa kanilang mga kasalanan. Bakit? Dahil ginawa na ni Jesus ang tama. Ang ikalawang pagparito ay hindi na darating upang mamatay muli sa krus. Tama ba? Pero kapag dumating siya, darating siya para iuwi tayo, at kapag dumating siya, iyon ay iuwi niya tayo sa makalangit na templo na katulad ng templo ni Ezekiel sa Bagong Jerusalem. At doon, dumako tayo sa pahayag 21, versikulo 22, parang ganito. At ito ang Bagong Jerusalem. Wala akong nakitang templo roon, sapagkat ang Panginoong Diyos, ang makapangyarihan sa lahat, at ang Kordero, ang siyang templo nito, hindi ba? Sa Bagong Jerusalem, sa templo ni Ezekiel, may ilan sa mga bagay na ito na hindi natin makikita. Sa Bagong Jerusalem, wala roon ang buong templo. Bakit? Dahil siya ang templo, siya ang tunay na templo. At kasama natin siya, di ba? At sa Kabanata 22, pahayag 22, versikulo 5, sinasabi nito, at hindi na magkakaroon pa ng gabi, at hindi na nila kakailanganin ang liwanag ng ilawan o ang liwanag man ng araw. Sapagkat ang Panginoong Diyos ang siyang magbibigay liwanag sa kanila, at sila'y maghahari magpakailanman. Kaya balikan natin at isipin ang tinapay o ang palanggana. Natatandaan mo ba ang mga tubig na buhay na umaagos, walang hanggang umaagos mula sa templo ni Ezekiel? Yan ang papalit sa palanggana. Ang nag-uumapaw na pagpapala ng banal na espiritu ay naroon sa lahat ng oras. At tayo ay parang mga puno, itinanim sa tabi ng ilog ng mga buhay na tubig, upang lagi nating samantalahin at matanggap ang nutrisyon, espiritual na nutrisyon mula sa ilog na iyon. At sa makatuwid ay hindi na kailangan ng palangganang iyon.
Hindi na kailangan ng pansamantalang bagay na yan. Nasa iyo ang walang hanggang. Ang tinapay ng presensya ay, sabi ni Jesus, ako ang mana. Pero meron tayong Jesus, di ba? Naroon si Jesus. Wala na ang tinapay ng presensya. Hindi na kailangan ng anino na yon. Ganon din sa liwanag. Ganon din sa altar ng insenso. Ito ang ating mga anino. At ang mga anino na yun, sa piling ko, natanggal ang screen ko. Pasensya na. Ang mga technical na kahirapan. Kaya, muli, hindi na kailangan ng anino. Kung meron tayong tunay na isa, si Jesus ang tunay. Nandun siya. At ang tanging bagay na talagang naroon sa templo ni Ezekiel, kung ikukumpara sa templo ni Solomon at sa ang tabernakulo ay ang altar para sa handog na susunugin sa gitla. Babalik tayo sa Hebreyo siyam, versikulo 28. Gayon din naman si Kristo, na minsang inihandog upang pasanin ang mga kasalanan ng marami. Iyan ang simula at ang wakas. Ayan lang ang kailangan natin, at iyan ang sentro. Ang krus ni Jesus, ang handog na susunugin, at siya'y bumalik, at siya'y kasama natin. Siya ang templo, siya ang tubig na nagbibigay buhay, siya ang tinapay, at siya ang ilaw, at siya ang kapag naroon siya, hindi natin kailangan ng altar na yon para sa handog na susunugin. Kinakausap natin siya, at siya ang kaba ng tipan. At ipinapaalala nito sa atin ang mga kasabihang, ako ay. Sinabi ni Jesus na ako ay ego. Yun ay, ang ego Amy sa Hebreyo ay Yahweh. Tama ba? Nang tanungin ni Moises ang Diyos, ano ang iyong pangalan? Sa madaling salita, anong isasagot ko kapag tinanong nila ako, sinong magsugo sa'yo? At sinabi ng Diyos, ibig sabihin ay Yahweh. Ako ay kung sino ako. Ako ay magiging kung sino ako, at ang pangalang ito na si Jesus ay nagsasabing, ako nga. Sinasabi ni Jesus na ako ang Diyos. Pasensya na, hindi ko na malaya na hindi pala ibinabahagi ang screen. Kaya sinasabi ni Jesus, ako ang Diyos na nagligtas sa inyong Diyos ng kaligtasan, na nagligtas sa inyong mga ninuno, sa inyong bayan mula sa Ehipto. Sabi ni Jesus, ako ay kung sino ako. At sinabi niya, ako ang tinapay ng buhay. Sabi niya, ako ang pinagmumulan ng tubig, tubig na buhay. Ako ang liwanag. At patuloy niyang sinasabi, ako nga. At ako'y nasa Ezekiel, ang mga bagay na ito, ang mga bagay na nawawala sa templo ni Ezekiel. Bakit? Dahil sa wakas ay nandun na siya.
Templo ni Ezeke ay hindi ibinigay bilang huwaran para sa sangkatauhan na itayo sa mundong ito. Ito ay isang imaheng ibinigay upang ang bayan ng Diyos ay magkaroon ng pag-asa at pag-unawa sa kaharian ng langit. At hindi ito anino, hindi ito isang paraan, hindi ito isang landas. Siya yun, nandun siya. Hindi ito daan, dahil dapat ay nakarating na kami ng mga oras na iyon. Kaya, panghuli, Jeremias 3:16, mangyayari sa mga araw na iyon na kayo'y dadami at lalago sa lupain, sabi ng Panginoon. Hindi na nila babanggitin ang kaban ng tipan ng Panginoon at hindi na iyon mapapasaisip, ni maaalala man nila iyon. Hindi rin nila ito palampasin, ni hindi na ito muling gagawin. Sinabi ng Diyos sa pamamagitan ni Jeremias, darating ang araw na hindi na ninyo kakailanganin ang kaba ng tipan. Bakit? Dahil ang tunay ay naroon. Ang tinapay, kandelero, insenso, belo, at kaba ng tipan, yapawang mga anino ng tunay na siya na ating hinahanap. Pero kapag kasama natin siya, hindi na sila kailangan. Kaya't dalangin ko na dumating ang araw na iyon para sa atin, kung kailan si Jesus ang tunay na tinapay, ang tunay na liwanag, at siya ang nagtaas ng panalangin ng mga pare para sa atin. Naway makatagpo natin siya, mamuhay kasama niya, upang siya'y maging pinagmumula ng ating tinapay, ng ating buhay, at ng ating makapanalangin. At tandaan, may mga pagkakataon na napakahirap na mga bagay-bagay na mahirap na para sa atin kahit ang manalangin. Tandaan natin na si Jesus ang nananalangin para sa atin. Kaya sabihin na lang natin, Panginoon, alam mo po ang laman ng puso ko. Tulungan mo ako. Huwag mong gawing regular na panalangin yan at ipanalangin mo na lang ang lahat ng iba pa. Pero tandaan natin na siya ang tunay na nagpapasigla sa atin at siya ang tunay na kailangan nating ngayon. Manalangin tayo. Ama naming nasa langit, nagpapasalamat kami sa iyo para sa presensya ni Hesukristo sa aming buhay. Ama, abala kami sa paghahanap ng tinapay, sa paghahanap ng liwanag sa aming buhay, sa paghahanap ng paraan upang mabuhay. Ngunit Ama, naway si Jesus ang maging aming kasagutan. Naway maging si Jesus, hindi lamang ang daan, kundi ang tunay na buhay na ating hinahanap. At naway, matagpuan natin ang kagalakan, kaaliwan, at kapanatagan kay Jesus. Dalangin namin na pagpalain mo ang bawat tao, bawat pamilya, upang sila, saan man sila naroroon, ay tunay na maging kabanal-banalang lugar, kung saan ka bababa at makikipagkita sa kanila. Ama, tulutan mo kaming taos puso, tunay hindi lamang sa isip, hindi lamang sa teorya, kundi sa aming buhay, na tunay ka naming makilala sa pamamagitan ng iyong banal na espiritu, sa pamamagitan ng salita. Maraming salamat po sa iyong biyaya. Naniniwalang nakikinig at dinirinig mo ang panalangin ng lahat at sasagutin mo ang kanilang mga panalangin. Tayo'y nananalangin sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo ng may pasasalamat. Amen.